luhumul ulama'i masmumah. Sabi ng mga ulama, ang laman daw ng mga ulama ay masmumah. Lason, may lason ang mga laman ng mga ulama. Allahu Akbar. Ibig sabihin, kapag kinain mo ang laman ng mga ulama sa pamamagitan ng paninirang puri sa kanila, pagmamaliit mo sa kanila, pagsasalita mo laban sa kanila, ay may pagkakalagyan ka. La hawla wala quwwata illa billah. Hindi po ito biro, mga kapatid sa Islam. Maging sa social media, may makikita tayo mga vlogger na ang nilalaman ng kanilang mga content ay pagmamaliit sa mga ulama. Kawalan ng respeto, kawalan ng pagpapahalaga sa mga ulama, paninirang puri sa mga ulama. Kung wala din tayong masasabi na kabutihan hinggil sa mga ulama, dapat manahimik tayo, mga kapatid sa Islam. Baka yung pag-itim ng noo mo sa mga sujud mo ay kulang pa yan na ibayad mo sa kabilang buhay sa mga ulama na sinisiraan mo ng puri. Man aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Sinabi ni Allah sa hadith qudsi, ayon sa malapit-lapit nitong kahulugan, sino man ang kaniyang awayin, gawan pagsalitaan ng masama ang aking wali, tunay na nagdideklara ako sa kaniya ng digmaan. At ayon kay Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, idza lam yakunil ulama al-amiluna awliya Allah ta'ala, falastu a'lamu lillahi waliyan fil ard. Kung hindi ang mga ulama na mga nagsasabuhay sa kanilang mga kaalaman, kung hindi sila ang mga awliya ni Allah, wala kong alam na wali ni Allah sa lupa. At ayon kay Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, al-alimu billahi al-muwadhibu ala ta'atih wal mukhlisu fi ibadati. Ang wali na sinasabi dito ni Allah, sinasabi sa hadith na ito, ay siya yung maalam patungkol kay Allah, ang palagian sa pagsunod kay Allah, ang mukhlis, taos puso sa kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang wali na malapit kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito biro na babala, mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, kapag awayin mo ang mga ulama, ay para mo na ring hinahamon si Allah ng digmaan. La hawla wala quwwata illa billah. Maging sa social media, may makikita tayo mga vlogger na ang nilalaman ng kanilang mga content ay pagmamaliit sa mga ulama. Kawalan ng respeto, kawalan ng pagpapahalaga sa mga ulama, paninirang puri sa mga ulama. La hawla wala quwwata illa billah. Hindi po ito biro, mga kapatid sa Islam. Ayon sa mga ulama, sino man ang kutsain niya ang isang maalam sa Islam, ang isang alim sa pananampalatayang Islam, nang dahil sa kaniyang kaalaman sa Islam, ay magpapalabas ito sa bakuran ng Islam. Kufr, mga kapatid sa Islam. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulih kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ayon sa malapit na kahulugan, sinabi ni Allah, sabihin mo, kayo ba ay nangungutya kay Allah at sa kanyang mga ayat at sa kanyang sugo? La ta'tadiru, wag na kayong mga tuwiran. Qad kafartum, dahil sa kayo ay naging kafir. Hindi biro ang pangungutya, mga kapatid, sa mga ulama, na ang pangungutya sa kanila ay dahil sa kaalaman nila sa Islam. Ito po ay nagpapalabas sa bakuran ng pananampalatayang Islam. Hindi po ito biro, mga kapatid.
sa social media, wallahi azim, talamak, naglipa na itong mga pagmamaliit nila sa mga ulama dahil lang sa ayaw nilang matanggap ang katotohanan. Kung wala din tayong masasabi na kabutihan hinggil sa mga ulama, dapat manahimik tayo mga kapatid sa Islam. Baka yung pag-itim ng noo mo sa mga sujud mo ay kulang pa yan na ibayad mo sa kabilang buhay sa mga ulama na sinisiraan mo ng puri. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Nakakalungkot lang sa panahon natin ngayon, marami sa atin ang nawawalan ng respeto sa mga ulama. Ngayon na nawawalan na ng hiya, kaya nilang magsalita hinggil sa Islam, nawala naman siyang sapat na pruweba dito habang nasa presensya niya ang tiyak na may kaalaman sa Islam. At kaya pa ng ilan na mangureksyon sa mga ulama. Kung sino pa yung mangmang sa relihiyon, sila pa yung naglalakas loob na mangureksyon at mangumento sa mga ulama. Kawalan po yan ng respeto, mga kapatid sa Islam. Take note, take note, baka magkamali kayo sa pagkakaunawa. Ang minimin natin dito ng mga ulama ay ang al-ulama'ur rabbaniyun. Ang mga ulama, ang mga pantas, ang mga maalam sa Islam na nagsasabuhay sa turo ng Islam, nagsasabuhay sa turo ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito po yung payo natin pagdating sa mga issue, mga kapatid. Nawalan naman tayong tiyak na kaalaman dito at hindi makakapagbigay ng benepisyo sa ating pananampalataya. Ang pinakamagandang payo sa atin ng Islam ay ang huwag tayong makisawsaw sa mga issue na wala tayong kaalaman dito at hindi makakapagdagdag sa atin ng kabutihan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa kagandahan ng pagiging Muslim ng tao ay ang kaniyang pag-iwan sa mga bagay na wala naman siyang kinalaman dito. Hindi nito concern. Hindi makakabuti sa kanya kung makisawsaw pa siya sa mga bagay na ito. So pag alam mo na hindi makakabuti sa iyo yung pakikisawsaw sa mga issue na yan, huwag ka nang makisawsaw para maging safe ka. Kaysa makisawsaw ka pa dyan at baka makapagsalita ka pa dyan laban sa mga ulama. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, la tasubbudik fa innahu yuqidhu lis-salah. Ayon sa hadis na rawahu Abu Dawud, wag ninyong sumpain, wag ninyong murahin ang manok sapagkat ang manok ay nagpapagising para sa salah. Isipin niyo, manok yun. Kung ipinagbawal ng propeta yung pagsumpa, pagmura sa manok, ano pa kaya yung pagsumpa, pagmura sa mga ulama, pagmamaliit sa mga ulama, na ang mga ulama, sila yung gumigising sa ating mga natutulog na mga puso. Sila yung naggagabay sa atin, mga kapatid. Sila yung nagpaparating sa atin sa katotohanan. Sila yung nagpaparemind sa atin sa ating mga kamalian. Sila yung ginagawang tulay ni Allah para magamot ang ating mga pusong may sakit, mga kapatid sa Islam. Ngayon, napakadali na lang mamutawi sa mga bibig ng mga tao itong pagsumpa at pagmura sa mga ulama. La hawla wala quwwata illa billah. Kung mawawalan tayo ng galang at pagpapahalaga sa ating mga ulama, kanino po natin papakinggan ng Islam? Sabi ng mga ulama, laulal ulama lasirna kal bahaim. Kung hindi lang dahil sa mga ulama, ay naging katulad na sana tayo na parang mga hayop. Naging parang hayop na sana tayo kung wala yung mga ulama na nagpaparating sa atin sa katotohanan. Nakakalungkot lang ngayon na dahil lang
sa pagpapaliwanag ng mga ulama natin ngayon patungkol sa bid'a na kumakalat ngayon, patungkol sa shirk, patungkol sa mga maasi, mga pagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala, dahil lang sa ayaw tanggapin ng mga tao, maliban sa ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagagawang pagsalitaan ang ating mga ulama ng hindi mga mabubuting mga salita. Nagagawang siraan ng puri ang ating mga ulama. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay payo unang-una sa aking sarili, mga kapatid sa Islam. Huwag niyo pong isipin na ako ay alim. Ako po ay kabilang sa kanila kaya ko ito tinutupi ko. Hindi. Kahit yung pagiging tunay na estudyante ng Islam ay hindi pa ako dumating sa pagiging tunay na estudyante ng Islam. Ganyan po kabigat yung kaalaman sa Islam. Iano pa kayong pagiging alim, pagiging maalam sa Islam. Mas lalong hindi po ako doon humantong, mga kapatid sa Islam. Gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala